Magandang buhay po sa lahat, lalo na sa mga kapanood ng video na to. Naisipan kong gumawa ng ganitong content o video para maibahagi na rin yung aking karanasan na dinanas nung kasagsagan ng anxiety disorder and panic attack last year lang. So I was diagnosed na may ganong kondisyon way back October 2021. Masasabi kong sa una, hindi ko matrace kung ano yung nararanasan ko. Imagine guys, nakalimang doktor ako. Ang daming beses na nagpa-laboratory ako, ang daming test na ginawa sa akin. And yet, iisa lang yung sinabi ng mga doktor na yon. Anxiety and panic attack disorder. So sa una, sabi ko, ano ba yung ganitong sakit? Ano ba tong sitwasyon na ito na akala ko porket hindi ka nakikita nilang dumurugo outside o outwardly, wala kang dinaranas. Guys, it's really a serious matter. Mental health really matters. Dun ko naintindihan na hindi pala madali kung ikaw yung may ganitong sitwasyon. Sa ibang tao sasabihin, sa isip mo lang yan. Nasa isip mo lang yan. Oo, nasa isip to lahat natin. Pero kapag ikaw yung tao na mismo na nakakaranas ng ganong sitwasyon, lalo na yung anxiety, hindi madali na sabihin lang sa utak mo na nasa isip ka lang. Pero nararanasan ng physical mong pangangatawan, nararanasan mo yung mga symptoms na hindi mo maintindihan kung bakit nagkakaganito ka. Yung wala kang kaalam-alam o blanco yung utak mo kung kaya kinakailangan mo mag-google every symptom na nakakanasan ng katawan. So ang tendency guys, ganito. Nag-google ka, may masakit lang na bahagi ng katawan mo o kung saan sa katawan mo. So pag nakita mo yung mga results sa Google, eto totoo guys, lalo kang mapapraning, lalo kang mai-stress, lalong maraming ideya yung papasok sa utak mo na ano ba to? Baka ganito na ako, baka ito na yung nararamdaman ko, baka ito na yung sakit ko. Yes, that's true. Kapag nagsasuffer ka ng anxiety, nagpapanik ka, ang dami ng negatibong thoughts na naglalagay o pumapasok sa utak. That's normal. Pero guys, sa sitwasyon na yon, nung kasagsagan ng ansing ko, kaya sa aminin ko, hindi madaling i-handle lalo sa sarili mo. Yung bawat minuto, bawat oras, bawat araw na nararanasan mo pa ulit-ulit yung palpitation. Nararanasan mo pa ulit-ulit yung ang gaan ng ulo mo. Nararanasan mo yung ang hirap matulog. Nararanasan mo yung takot na any moment, anytime, anywhere, maaari kang mag-collapse, maaari may mangyari sa'yo. Mga takot na yon. That's very true, guys. Hindi madali na i-handle yung ganong sitwasyon. Alala ko nga, guys, ganito. Yung matutulog ka na lang, naiiyak ka pa kasi hindi ka makatulog. Buong araw, lutang ka. Buong araw, puro takot na takot yung puso mo, yung isip mo, na hindi mo maintindihan yung emosyon. Hindi madali, promise. Dumating sa punto na hiniling ko na sa Diyos na kunin na ako. Yes. Yung bawat gabi, gusto ko makatulog. Pero gising na gising yung diwa ko. Yung katawan ko gusto ng matulog. Pero ang hirap. Yung bawat sandali na gumagalaw ka, konting kembot lang, konting kung saan, nagpapalpitate ka na, namamawis ka na, nagchichill ka na. Yung ang gaan-gaan na ng pakiramdam mo. Yung any moment magkukulaps ka. Ganon. Yes guys, totoo yun. Eto, actually nakaka-recover pa lang ako ngayon. Kasi sobrang namayat ako. Kasi wala kang ganang kumain. Kasi every time nakakain ka, iisipin mo matitrigger. Sabi ko nga guys, normal naman lahat ng mga test ko, laboratory test. So nung sinabi sa akin ng doctors, na ganun yung condition ko, inaral ko kung ano yung sakit na to.
Nag-research ako para lang aware lang ako. Hindi para mas dagdagan yung sintomas ng pag-aalala, kundi para lang alam ko kung paano i-handle ng maayos yung sitwasyon natin. At dun ko tinanggap na may anxiety and panic attack ako. Buhat nun, nung malaman ko yung condition ko na gano'n, nagsimula akong lumabas na ng bahay. Kasi wala akong ganang lumabas ng kwarto o kahit saan kasi natatakot ka ako na any moment, anytime, anywhere na lumabas ako, kahit saan, aatakihin ako. Baka mamatay ako, sabi ko nun. Baka atakihin ako, sino magdadala sa akin sa ospital. Iniisip ko na yun, yung mga bagay na wala pa, na nasa utak ko pa lang pero iniisip ko na. Hindi madali, opo, hindi madali. Kaya nung naranasan ng katawan ko, sabi ko, Lord, hindi madali. Yung halos nawala na ako ng gana sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Totoo yun. Na halos ayaw ko nang lumaban. Yun nga sabi ko kanina guys, dumating sa punto na sabi ko, Lord, take this life. Lord, ayaw ko na. Lord, kunin mo na ako. Kasi ang hirap eh. Hindi mo ma-explain yung hopeless na nararanasan mo. Napaka-hopeless. As in parang ayaw mo nang ipagpatuloy yung buhay na meron ka dahil sa ganitong kalagayan. Alam nyo guys, that time nung kasagsagan na yun, mas lalo akong kumapit sa Diyos. Mas lalo akong nagtiwala sa Diyos. At higit sa lahat, mas lalo akong kumapit sa pamilya ko, sa mga taong nakakaintindi ng sitwasyon ko, sa mga taong nakakaintindi ng sitwasyon natin. Yes, we have so many friends. We have so many relatives, loved ones. Pero iilan lamang dyan yung kayang intindihin yung sitwasyon. Yung iba pagtatawanan ka pa, yung iba iisipin ganito ka, may ganito ka. Yes, hindi natin maaalis na isipin nila yung mga bagay na yun. Pero napakasarap mag-open up sa mga taong alam mong pakikinggan ka, yung hindi ka huhusga. Kasi guys, to the point na nag-leave nga ako sa aking trabaho, ilang months. So for so many moments sa buhay ko, nung kasagsagan ng anxiety, sabi ko, babalik pa ba kaya sa normal? Kasi miss na miss ko na yung dati kong mga ginagawa eh. Yung busy ka sa trabaho, yes, I'm a teacher actually, a public school teacher. So yung sinimulan nyo, yung overwork na talaga. Sobrang trabaho na ang daming ginagawa. Hindi at wala nang gaano pahinga. Sabi ng doctors ko, so better to file a leave para makapagpahinga. Yung utak ko, yung physical kong katawan, ko sugat. And to God be the glory. Kahit pa paano ngayon guys, bumabalik na sa normal yung dati kong buhay. Simula noon, sinimulan kong libangin yung sarili ko. Sinasama ko ng mga kaibigan ko para mamasyal, para malibang-libang. Yes, malaking tulong kahit pa paano naaaliw ako. Bagamat may mga takot pa rin na nakakanasan minsan, bagamat may mga slight na lang din naman na attack. Pero sabi ko, controllable na, o manageable na natin siya. Nakukontrol mo na kung ano yung gagawin mo kapag umaatake yung ganung bagay. At isa sa pinakamabisang gamot, guys, prayer and faith. Yes. Oo, andyan yung family mo, andyan yung mga taong willing kang pakinggan. Pero iba yung nagagawa ng nasa taas. Iba yung nagagawa ng Diyos na meron tayo. Kasi sabi ko that time, ilang beses, ilang gabing pinagpipray ko na kunin na ako. And yet, nagigising pa rin ako. Isa lang yung tinatak ko sa isip ko, guys. May plano pa ang Diyos sa buhay ko. At hindi natatapos dun sa bagay na yun na nalubog ako sa anxiety and panic attack. The moment na lalong nasa kasagsagan ako, na kahit gusto ko nang bumitaw, na kahit gusto ko nang mawala sa mundo, may bumubulong sa aking tinig nagsasabi, ituloy mo lang ang laban. Tuloy lang. At yun yung ginawa ko. Sa awa at habag ng Diyos, andito ako. Nag-recover, bumabangon, muling nagkakalaman yung katawan ko, muling nagkakaroon o muling nabuhay yung motivation ko para magpatuloy sa mga pangarap ko. Yes, I am too young. At sabi ng iba, wala sa edad yung anxiety and panic attack o yung depression. Walang pinipiling edad. At hindi ka makakapagsabi na matatag ka para hindi ka tabla nun. No.
Napaka-normal ng anxiety sa atin. Andun na yan. Pero, nagiging sobra lang kapag hindi mo na nakukontain yung mga worries, yung mga fears, lahat ng mga alalahanin na meron ka. So, ang tendency, it leads to depression na ang minsan ng iba, mang masakit, nagkukumit ng suicide o nagiging suicidal. At ayaw natin mangyari yan. Sabi ko, Lord, napakaganda ng buhay para sumuko. At isa ito sa nasasabi kong testing ng faith ko at ng buhay ko bilang isang tao, yung pagdaanan yung anxiety and panic attack. Kasi sabi ko, may mga gamot, pero hindi ako nag-undergo ng mga gamot. Yung iniinom ko lang B-complex. Tapos may mga antidepressant na mga food supplement, pero never ako nakatake o nagpareseta ng gamot doon sa anxiety talaga na halos kahit kasagsagan nun. Sabi ko, naglalakad-lakad lang ako everyday. Ito yung ginawa ko, nagpapaaraw ako araw-araw kasi malapit naman kami sa dagat dahil probinsya. Pag low tide, nag-exercise ako. Iniikot ko yung halos kabuuan ng dagat na low tide. Nag-iikot-ikot ako. Kinakausap ko dun si Lord. Umiiyak ako dun habang naglalakad-lakad, habang nagpapapawis. At pagkatapos nun, ang sarap sa pakiramdam. Iniwasan ko yung mga pagkain na alam kong pwedeng mag-trigger. Hindi naman ako guys, hindi naman masaad yung acid ko ng sobra. Sakto lang din. Bagamat may nasa borderline, pero hindi yung acid na yun yung nagiging dahilan. Bagamat isa yung acid sa pwedeng mag-trigger sa anxiety na meron tayo. Pero sabi ko, normal naman lahat. Kaya sinet ko yung utak ko na normal lahat sa akin. Normal lahat sa akin. Hindi ako atake ng sakit sa puso kasi minsan yung atake kapag nagpapanik ka na yung halos ito pinipiga yung dibdib mo na parang aatakihin ka. Yung any moment magkukulaps ka. Yung any moment, ito walang lakas to eh. Ngalay na ngalay. Yung binti mo walang lakas na parang mahihimatay ka kahit anong oras. Yung ginagawa nun sa akin ng mga kapatid ko pag inaatake ng ganon, hinahaplasan nila ng mga pain reliever na panghaplas para lang mayos-ayos yung aking pakiramdam. At hindi ako guys umaalis noon na hindi ko dala yung oximeter ko, yung naandito sa finger, dito ilalagay para sa pulse natin. Pero sabi ko, dapat hindi ganito magtagal. Kailangan ko itong mapagtagumpayan. So yun yung mga ginawa ko. Nililibang ko yung sarili ko. Nanunood ako ng mga motivational videos. Nakikipag-usap ako sa mga kaibigan ko. Sinimulan kong muling buhayin yung puso na meron ako at pangarap sa akin. Sabi ko, this is not the end. Kailangan ko magpatuloy. So tinulungan ko yung sarili ko, tinanggap ko na may ganung kondisyon ako. And you know what guys? Unti-unti kong nakakanasan yung relief. Unti-unti kong nakakanasan yung pagbalik ng normal ng buhay ko. Kasi sabi ko, kailangan lumaban. Meron tayong pamilya. Meron tayong mga mahal sa buhay na katulong para sa laban natin. Kaya dun sa mga nagsasuffer araw-araw na parang halos mamamatay ka na every time nag-a-atake. Kaya natin to guys. Meron tayong Diyos sa taas na handang pakinggan kung ano yung hinaing mo. Hindi ko pa masasabing 100% magaling na ako. Pero ang layo na ng halos nilakaran ko mula dun sa pinakakasagsagan hanggang ngayon. Kaya back to teaching na ako guys. At kahit papano, bagamat stress o kahit papano na mamanage ko na yung mga time na kahit sasabihin ko parang may attack pa din. Oo, nakakanasan ko minsan. Pero sabi ko hindi ko hinahayaan na muling babalik ako dun sa kasagsagan na yun. Kaya guys, sama-sama tayong magtulungan. Yes, mental health matters. Sobrang napakahalaga. Aware tayo sa nararanasan natin. At sana guys, wag lang dumating sa punto na yung anxiety na nararanasan natin can lead to suicidal. Yun yung pinaka masalimuot na pwedeng maranasan natin kapag di natin ma-handle ng maayos. At sa makakapanood nito na hindi nalalaman kung ano yung anxiety and panic attack, sana maintindihan nyo na hindi nagbibiro yung mga taong nakakaranas nito. Sobrang totoo. Sobrang hirap ng sitwasyon.
Kaya wag sana natin silang pagtawanan, wag sana natin silang iwasan, wag sana natin silang ibuli, kundi tulungan natin sila. Iparanas natin sa kanila sa ganitong sitwasyon, mas kailangan nila tayo. At higit sa lahat, guys, sa ganitong sitwasyon, mas kailangan natin kumapit sa Diyos. Sama-sama nating pagtagumpayan ang anxiety and panic attack disorder. Yun lamang po, sana nakatulong kahit papano ang video na to. God bless you. Keep safe. And indeed, God is our great doctor and our great healer. God bless.